Balita mula sa Calabarzon, pinag-iingat ng Department of Health, Center for Health Development ang mga residente na malapit sa Bulkang Taal laban sa epekto ng volcanic smog. Ayon sa DOH-CHD Calabarzon, may masamang epekto sa respiratory system ang VAG na mula sa bulkan at taglay ang volcanic gas. Kaugnay nito, hinihimok ng ahensya ang mga residenteng malapit sa bulkan na magsuot ng face mask para maprotektahan ang sarili laban sa volcanic smog. Ginawa ng ahensyang panawagan matapos na isugod sa ospital ang nasa 36 na estudyante mula sa Bayor Bora National High School at Bayor Bora Senior High School matapos na humahirapang huminga at magdulot ng pagkahilo sa mga ito. Nasa alert level 1 pa rin sa ngayon ang Bulkang Taal, ngunit muling napansin ang pagbubuga ng mas maraming tonelada ng sulfur dioxide. Tiniyak naman ng DOH na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Provincial at Municipal Health Office para sa agarang tulong sa mga maapektuhang residente. Para sa kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35, Friends Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Patay dito ang 49 anyos na OFW matapos saksakin ng kanyang asawa na sa loob ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro, Sampaloc, Quezon. Ayon sa Sampaloc Police Station, dakong alas 3 na madaling araw nang magkasagutan ang biktima at ang kanyang 53 anyos na live-in partner habang sila ay nasa loob ng kanilang bahay. Sa kainitan ng pagtatalo, kumuha ng kutsilyo ang lalaki at ilang bisis na sinaksak ang biktima. Agad na tumakas ang suspek matapos ang nasabing krimen. Patuloy ang investigasyon at nagsasagawa na ng manhunt operation ang pulisya para mahuli ang suspek sa naharap sa kasong murder. Batay sa social media post, sinabi ng anak na ikinalulungkot nila ang nangyari sa kanilang ina. Ayon sa anak, paalis na sana nitong Sabado ang kanilang ina para muling magtrabaho sa ibang bansa para matustusan ang pag-aaral nilang 7 magkakapatid. Sinabi pa ng anak na pasensya na mama na di ka namin naabutan kanina, sana di na lang ako natulog para protektahan ka kay Itay, kaya paman yung natulong sa amin magawain ang nasabing kanyang mama. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Chuk, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng Philippine National Police sa bangkay na natagpuan na nakasilid sa sako at nakagapo sa Sitio Malipa, Barangay Maguyam, Bayan ng Silang, Cavite. Hindi pa na-identify ang lalaki na tadtad ng tattoo sa iba't ibang parte ng katawan. Sinasabing isang magsasaka na si Nick Recalde ang nakadiskubre sa sako na nasa madamong lugar ng Sitio Malipa habang nag-harvest ng kanyang mga taniman. Nang usisain, tumambad ang tao sa loob ng sako kaya agad niyang ipinagbigay alam sa mga otoridad. May malaking letter U na tattoo sa kaliwang dibdib. Sa kanang balikat may nakasulat na Royal Vince. Sa kaliwang balikat may tattoo namang nakasulat na Capital KSA at iba pa na tattoo na hindi na mababasa. Nakagapos ng electric wire ang mga kamay sa likod at towel na nasa leeg. Hindi pa tukoy ng pulisya kung pinatay sa ibang lugar at itinapon lamang sa Sitio Malipa. Tinutukoy na ng pulisya sa investigasyon ang CCTV footage sa possible arrest ng nagtapon ng sako. Mula sa kanunan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Nuchika Kasol, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Higit 20,000 residente ang apektado ng serye ng armed encounter sa bayan ng Libon sa Albay ayon sa Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Bicol. Ayon sa assessment ng nasabing ahensya, katumbas ito nang aabot sa 4,500 na pamilya sa nasabing bayan na mula sa 14 na apektadong barangay sa bayan ng Libon sa lalawigan ng Albay. Ayon sa Philippine National Police, 14 na barangay ang nasa ilalim ng red flag areas sa peryodo ng buwan ng Enero hanggang Agosto 2023, kung saan pinakahuling insidente ang nangyari sa barangay San Jose noong Agosto 22 at 31, kung saan ilang bilang ang namatay at nagdala ng takot sa mga residente sa lugar. Kung matatandaan, ay namahagi ng asistensya na sabing ahensya ng nakaraang Biyernes, Setyembre 8, kung saan 500 family food packs ang naipamahagi sa barangay Molos-Bulos sa isa sa mga apektadong mga barangay. Magsasagawa rin ng psychosocial debriefing sa mga apektadong pamilya upang matulungan sila na kaharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Buton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
Balita mula sa Negros Occidental, arestado ang dalawang mga umano'y membro ng New People's Army o NPA sa Sitio Mainit, Barangay Santol, bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ang mga nahuling sospek kinilala na sina Junji Camacho, 30 anyos, residente ng Sitio Tumalog, at Judy Blazer, 61 anyos, residente ng Sitio Bunga ng nasabing barangay. Ayon kay Police Major Randy Babor, hepe ng Binalbagan PNP, ang mga naresto na ay miyembro ng unit militia ng nasabing grupo na nag-ooperate sa nasabing lugar. Si Camacho ang naresto sa pagitan ng warrant of arrest dahil sa kasong attempted murder, habang si Blazer ang naharap sa kasong murder. Ang dalawa ang detinado sa ngayon sa custodial facility ng Binalbagan PNP Station. Mula sa Akson Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Formal na nag-assume bilang bagong Westmincom Commander si Major General Steve Crespillo. Pinalitan nito si Lieutenant General Roy Galido na aakyat naman bilang bagong Commanding General ng Philippine Army o CGPA. Bago sa Westmincom, si Crespillo ay nagsilbi sa iba't ibang assignments at isa na rito ang pag-lead niya bilang Commander ng 5 of First Infantry Brigade na nakabase sa Lalo, Cagayan, at bilang Assistant Division Commander for Reservice and Retiree Affairs ng 6 Campilan Infantry Division sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Si Major General Steve Crespillo ay miyembro din ng Philippine Military Academy, Bigkis Lahi, Class of 1990, ang ikapang-17 commander ng Western Mindanao Command. Nabatid na may tuturing na isang homecoming ang pagkatalaga niya sa Westmincom dahil sa minsan din naman siyang nagsilbi bilang Chief of Unified Command Staff ng unit. Sa kanyang pananalita, labis nitong pinasasalamatan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa trust and confidence na iniatang sa kanyang balikat. Ganon din labis niya pinasasalamatan si Defense Secretary Gilbert Chodoro na siyang nag-endorso sa kanya sa Pangulo. Naroon din sa nasabing change of command ceremony ang lahat ng matataas na opisyal ng Philippine Army na pinangunahan ni Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines si General Romeo Browner Jr. na nagsilbing presiding officer. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.